So habang tayo nakatayo, no, at tayo po ay lumapit po muna sa ating Panginoon bago natin basahin po ang kanya po mga salita. Let's bow our heads in prayer. Tayo po ay manalangin. Oh, we give you praise. We give you glory, Lord. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, para po sa araw na siyang ibinigay mo po sa amin. Muli, O Diyos, ikaw ang nagdala sa amin sa dakong lugar po na ito. At ito ay napakalaking pagpapala sa aming pong buhay espiritual. Una po sa lahat, Panginoon, sa paglapit po namin ito, kami po'y patawarin po ninyo sa lahat ng aming po mga kasalanan. Ano mang mga kahinaang gumapi po sa amin, linisin mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo at sa tulong at biyaya ng iyong Espiritu Santo. Ano man, O Diyos, na aming mapapakinggan para po sa araw po na ito, ihanda mo ang aming pong puso, ihanda mo ang aming kaisipan, higit lalo, Panginoon, ng aming po mga espiritu na tanggapin ang biyaya ng iyong salita. Hayaan po ninyong banal mong espiritu ang siya maghatid sa puso't kaisipan, Panginoon, at maging sa espiritu ng lahat ng mga anak mo at mga tao na makakapakinig ng pagpapahayag po na ito ng iyong salita. Alam namin, Panginoon, napakalapit na ng iyong pagbabalik. Ngunit ito hindi na itatalakay ng lubos at kung ito may natatalakay ang nalalapit mong pagbabalik, Panginoon, may mga bagay, Lord, na humahadlang, sumasagabal, Panginoon, upang ang iyong iglesia, Panginoon, na siyang tinubos mo sa iyong banal na dugo ay maging handa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming insight ito, mabuksan ang aming puso, ang aming kaisipan sa katotohanan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, pagpalain mong bibig ng iyong lingkod, Panginoon, at ang bawat isa po sa amin. And this we pray in the mighty name of Jesus, and let the people of God shout, Amen, amen, and amen, and amen. And then while standing, let's open our Bible in the book of Matthew chapter 16, verse 26. No? So medyo marami lang tayong babasahin, no? Na marami, but in a way na mga short passages of scriptures na ito po'y related po sa ating pagkakapi po sa umaga pong ito. Diba? Okay. Okay, no? So, Matthew chapter 16, verse 26. No? I would like to read this in 3 different translations, and then we will read 1 Corinthians chapter 7, verse 29, and Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. So, let's read first Matthew chapter 16, verse 26 in the Living Bible translation. So, on your screen, ito po, kung wala po tayong dalang Bible, especially sa ating po mga bisita for today, what profit is there if you gain the whole world and lose eternal life? What can be compared with the value of eternal life? And in an easy English Bible translation, a person may get everything in the whole world for himself, but if he loses his life, it will not be any good for him. There is nothing that a person can give to get back his life. And in the Voice translation, look, does it make sense to truly become successful, but then to hand over your very soul? What is your soul really worth? And 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 32. What I mean, Paul speaking, brothers and sisters, is that the time is short. From now on, those who have wives should live as if they do not. Those who mourn, as if they did not. Those who are happy, as if they were not. And those who buy something, as if it were not theirs to keep. Verse 31. Those who use the things of the world, as if not engrossed in them.
For this world in its present form is passing away. I would like you, the last verse ng 1 Corinthians na babasahin natin, I would like you to be free from concern. And last po na ating scripture text for today, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. We should think, I would like to read it in an easy English Bible. Okay, again, no? We should think about how we can help one another. We want everyone to show love to each other. We want everyone to do good things to help one another. Some people have stopped meeting with a group of Christians, but that is not good. We should all continue to meet together. We need to help one another to be strong and brave. That is now even more important. That is now even more important because the Lord's great day is coming. You know that the Lord will return soon. Isang palakpak po sa darating po na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Praise the name of Jesus. And you may now all be praised. No, magandang araw po sa bawat isa po sa atin. So for today, we are here to explore a crucial topics na kung saan ito pong ating papaksain po na ito ay mga bagay po na kung saan nagagamit, I would say effectively ng kaaway in the body of Christ, sa kadahilanan po na para mawala yung tinatawag po na kaisipan po ng mananampalataya sa napakalapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Dumadami na rin ngayon somehow ang nagkakaroon po nung tinatawag po na desire to study the words of prophecy concerning the soon return of our Lord Jesus Christ and whatever na nangyayari po sa paligid po natin. But the sad thing, even though na meron po na mga ganyan po na mga kaganapan, na mga progreso na masasabi po natin, somehow ay meron pong ginagawa po ang kaaway po na kung saan ito po yung siyang nag-aalis po na parang napakinggan ang patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Pagkatapos pag-uwi, nakalimutan agad. Tama? Now, the rapture is a foundational hope for believers. No? So, in our today topic which has the title Engrossed, how I wish na ito po ay makatulong po sa atin para lalo nating maunawaan ito pong bagay patungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoon. As I have mentioned earlier, the rapture is a foundational hope for believer. Because ito po yung pangako po na babalik ang ating Panginoon and we all know na ang mundo po na ito, prophetically speaking, ay hindi po paganda ng paganda. And because of this, there is only one hope na meron po ang tao sa buong mundo na ito. At yan ay walang iba kung hindi ang pagbabalik ng ating Panginoon. Wala na pong iba po na pag-asa ang mundo po ito. It's not the current technology na meron po ang tao sa kasalukuyang panahon. Kung hindi yung pagbabalik na lang ng Panginoon ang siyang pag-asa po ng kahit na sino sa ating pong lahat. Believers or non-believers, higit lalo, yan lang naman po ang tanging pag-asa po natin. And yet, sa kabila po ng lahat-lahat ng yan, we all know that in our daily lives, many distractions can divert our attention from this blessed hope. Marami pong po pwedeng umagaw, marami pong po pwedeng umalis na kung ano po yung nasa isip po ng mananampalataya na supposedly ay tayo po, ang laman ng isip natin, naririto dapat yung tinatawag na anticipation. Everybody say the word anticipation. In our daily lives, whatever happens sa buhay po natin, good or bad, kagaya ng inawit natin kanina, yung anumang pagkakataon, anumang panahon, anumang sitwasyon, dapat meron po tayong anticipation in our daily lives na ang ating Panginoon po ay babalik po anytime. Anytime, anytime. Dapat nakukonsume yung ating isip nung lahat ng mga bagay po na yan. So kaya sa araw po na ito, we will delve into the scriptures and also I will give a contemporary, I may say, example para maintindihan po natin
itong bagay po na ito. So it is very important, no? Let us understand this distraction and how we can guard our focus on the rapture. Now, bilang isang mananampalataya, we always have this profound challenge, no, in our daily lives, no. We face many things, no, dito po sa buhay po natin na ito. And becoming deeply engrossed in the pursuits and distraction of this life to the point that we devalue our eternal inheritance is a no. Maganda po yung ginamit ni Sister Leng kanina na parable of a fool, no? Doon sa ating pong offertory po kanina. Halos tumugma, no? Na makikita po natin na napakaganda naman yung tinatawag na paghahanda. Hindi naman sinasabing pabayaan natin ang ating mga buhay na pangkalupaan. Nakatungtong tayo sa lupa. And when you say nakatungtong tayo sa lupa, may mga mararanasan tayo, may mga dadanasin po tayo sa buhay po na ito. So today, no, I want to speak to you about the topic, no, that touches the very core of our existence, no. At wala pong iba, the challenge of living a life engrossed in this world. So, para mas maunawaan natin this title that we have for today, engrossed, let's talk about the positive and the negative definition of being engrossed in this life. So, bago yan, tignan po na natin yung positibo po. Let's look at the positive definition of this word or being engrossed, no, in this life. Pagdating sa positive, number one, when you say positive definition ng engrossed, it could mean a deep engagement. When you say deep engagement, being fully involved and invested in activities and responsibilities, leading to a high level of productivity and accomplishment. Napakaganda, tignan nyo. Pagka meron po talaga na engross ka, which is on the positive side, you are, naroon sa yung deep engagement. To mean, maganda po yung tinatawag na productivity and accomplishment. Ngayon po, ang tao po, masyado pong parang, how shall I say this, there is a strong drive, no? For every person, no, especially in our time, no, na kung saan ang mga tao po ay maging productive at marami po na ma-accomplish. Parang there is a kick or push na masasabi po tayo that in terms, no, of this pagiging engrossed ng tao ay naririyan po ito pong bagay po na sa pagiging produktibo at yung ma-accomplish po ng maraming bagay. Like for example, halimbawa parang ang isang artist po na kung saan an artist who is engrossed, no, dun sa kanya pong ginagawa po na yon, it may produce an I may say an outstanding, no, outstanding piece or masterpiece. Bakit po? Kasi po nandun po yung positibo po na talagang yung deep engagement dun sa kanyang ginagawa. And it resulted productivity, no, which is I have mentioned, na-inspire siya, and then also, na-inspire din yung iba sa kanyang ginawa. It captivates others, no? Because yung sa kanyang tinatawag po na positive po na talagang engross, pagkaka-engross niya po. Pangalawa po is passionate pursuit. Passionate pursuit. When you say passionate pursuit, following one's passions and interests with dedication and enthusiasm. We may say a good illustration about this, isang-isa pong scientist na masyadong engrossed dun sa kanyang research, no? Na ito po'y magbibigay ng tinatawag na groundbreaking discoveries that would benefit mankind. No? So imagine po ninyo, 5 years, no? Let me say this and let me add this, no? Today is 2024 and 5 years from now, in between, no, yung 2024 to 2030, ay makinig po kayo maigi. Ang laki po ng magiging changes po. In terms of technology, talaga po mind-blowing po ang mga mangyayari with the succeeding years po na ito na This has never happened before.
At ito ay makikita natin in our lifetime, not only makikita, but we will experience. Some people will experience this, no? So kaya yung mga groundbreaking discoveries po na ito ay magbe-benefit po ang napakarami po ng mga tao. Although, sabihin po natin, somehow, in every discoveries, there is always a trade-off. Yun lang po ang ano ron. May kapalit. Lagi. And it has also been said by the year 2050, yung the normal manner ng pagbubuntis po ng mga kababaihan po, mawa-wipe out na po yan. Talaga pong siyensya na lang po, kukunin na lang po yung itlog sa itlog at pagkatapos bubuo yun, doon na po, mabubuo po. Meron na pong mga machine na pine-prepare po. Kaya yung mga babae po, hindi na po lolobo mga tiyan po niyan. Amen. Wala na pong ganun na mga mangyayari po within the next few years po na yan, no? Okay, no? So, and then another thing is not only the passionate pursuit, but the positive meaning is meaningful involvement. Yan. And when you say meaningful involvement, it is actively participating in life's opportunities, contributing positively to personal and communal growth. Like for example, a good example of this is a community leader na siyang masyado naman siyang engrossed doon sa mga local projects, no? Merong mga ganyan eh. Especially, when you say community leader, yan yung mga nasa politics or whatever, yung mga nasa NGOs po na yan, no? Masyado po silang engrossed doon sa mga local projects po na yon na kung saan tutulong po para makatulong po sa kabuhayan ng mga tao, para po doon sa mga, lalo na doon sa mga po, sa mga lesser fortunate po. So, having said this, no, ito po yung tinatawag po na positive definition. So kung may positive definition, ito pong word engross, there is also a negative. Ano naman po yung negative side nito pong tinatawag na engross po na ito? Number one, the negative side of this is obsessive focus. And when you say obsessive focus, becoming overly preoccupied with certain aspects of life to the detriment of other important areas. Yun ang isang mabigat. Your mind is being preoccupied with something na kung saan meron ka nang napapabayaan. Buhos ka masyado. Kaya lang, meron ka nang napapabayaan. So like for example, a person may be engrossed, no, in their career. No? Pero, doon sa pagkaka-engross niya, doon sa career, whether it be in career or business, napabayaan niya naman yung family niya, napabayaan niya naman yung kanyang personal health, maraming ganyan. There are a lot of working class people who are exchanging their health just to earn money or above their earnings. Diba? Punahin ninyo, kapag ang isang empleyado, hindi na yung kumakain po sa tamang oras, alam nyo na yan. Di po ba? Pero mo saan ka nakakita na alam naman natin ang oras ng almusal, anong oras ng kain, pagtanghalian, ganito ang oras na, naipagpapalit na eh. Nakita nyo nga ngayon, nababaligtad na po, di po ba? May mga nagtatrabaho na ngayon, panggabi na yung gising nila, sa araw, tulog sila. May mga ganun na po talaga eh. Di ba? Wala po tayong magagawa pagdating po sa bagay. And another thing is the materialistic attachment. When you say materialistic attachment, prioritizing material wealth and possession above spiritual and emotional well-being. So, someone who is engrossed in acquiring luxury items, merong ganyan. Di po ba? Talagang patay na patay sa mga luxury items, no? Amen. And because of this, talagang kahit ano mangyari, sometimes, kahit mapariwara, just for that. Amen. And then the third is distraction from higher purpose. This is the negative, no? The downside, the negative side of being engrossed. Distraction from higher purpose. You've been distracted from the higher purpose, no? Meaning, allowing the demands and distraction of daily life to obscure one's spiritual and moral goals.
So we may use a good illustration in this. A person may be engrossed in social media and entertainment. Pwedeng mawala po sa kanya po yung tinatawag na mga personal values and goals, no? Alam niyo po, marami pong nawala ang personal values and goals because of the social media. And because of social media rin, salamat din, dumami rin ang abogado, dumami po ang mga journalist, di po ba? Yan ang nagawa po ng ng social media. Dumami doktor, di po ba? Ano po ang mga pinarami pa? Mga coach, no? Dumami coach, nagkaroon ng wealth coach, nagkaroon ng health coach, nagkaroon ng maraming coach. Yan ang nagawa po ng social media. Now, nakakalungkot, pero yan ang realidad. And sometimes po nahin po ninyo, mas magaling pa, mas magaling manglait. Yung mga wala, ako sinasabi ko nga hindi sa ano pa mambagay. Sometimes makikita mo talagang kung sino yung ang nilalait po tapos. Ang lalaitin po, tapos ng abogasya, tapos ng pagiging doktor. Ang manlalait, mambabas po, walang pinag-aralan. Siya pa matapang. Ako'y nanliliit sa mga ganyan po na talagang mga akala mo na parang hurado No? Biro mo, papayuhan yung abogado, ang magpapayo, taga-Islam area, na hindi nakapagtapos ng high school. Diba? Ang lalakas ng loob. Yan po ang nagagawa po ng social media sa panahon po natin ngayon. Now, let's move to the next, no? The allure of the world. Let's move with this, no? May hatak po Aminin natin, malakas ang hatak. Tama? No one is too spiritual na talagang masasabi mo that it would be a guarantee na talagang you're always, talagang hindi ka mahihila. Every day, we encounter countless temptations and distractions. Kasama yan sa buhay po natin. Hindi yan maiaalis. There is the temptation or the distraction about careers, no? Career ambitions, wealth, material possession, power, social status, and the pursuit of pleasures. Daily, ito po yung mga nararanasan nating mga tao po. Yan ang mga dinadaanan po natin at kinakaharap, no? While these are not inherently sinful, but they can easily become an idol. Na po pwede po na maging Diyos-Diyosan po natin yung lahat-lahat ng yan. And sometimes, by chasing of all of this, no, ito po yung nagiging problema. The question is, do you truly value your soul? Everybody, no, is having this, in our time na may mga nagtuturo about this, about that. Nakita nyo, when you go to social media, 90% ang itinuturo niyan about, I'm not saying na hindi maganda, okay nga po siya There are some mga nagtuturo po dyan na mga legit na talagang you will learn a lot from them. Marami kang matututunan, madidevelop ka personally. Meron po na mga legitimate po na mga ganyan. But the sad part is this, no? Tinuturuan at sabi ko nga, may drive, may kick, na talagang para you accomplish, na maging productive ka. Pero tignan po ninyo, ang nangyayari. In spite of those things na yun, na gano'n ang nangyayari po, nakakalimutan paghandaan. Yung tinatawag na spiritual. About sa kaluluwa. Bawat isa po sa atin who are here, we have soul. May kaluluwa po tayo. And our life doesn't end here. Hindi po ang buhay po natin dito lamang po sa mundo po na ito. So yung kanina nga, no? The parable of the fool na naibigay po, totoo po yun, nag-prepare siya. Naghanda siya. Kaya nga po meron po ngayon mga life insurance, mga non-life insurance and everything to prepare.
Pati nga yung mga kabaong pinaghahandaan na eh. Sino pa po rito walang kabaong? Tatakot kasi kayo eh. Oo, you have to, you have to free your minds with that. Kailangan meron po tayo. Ako po, meron na ako eh. Pareha nga, gusto kong kumuha, pati sa cremation, pati dun sa kabaong. Kailangan napapaghandaan yan. Lahat po may paghahanda. Pero, more importantly, mapaghandaan yung sa spiritual. Yung kaluluwa. Again, as I have mentioned, yung lahat ng mga nagtuturo na yan, ng mga wealth coach, etc., or finance coach po na yan, kahit ano po ang itinuturo nila, maganda po yun. But it all ends here. Yun yung hindi nagawa nung parable of the fool, rich fool. Bakit? Nag-prepare siya. Ang ganda ng preparasyon niya. Nag-save siya. Hindi lang siya basta nag-save. Nag-invest pa siya. Check na naman yun. Kaya lang, hindi ka titigil ron. Pag meron ka ng preparasyon dito sa mundo po na to, dapat kasabay may preparasyon ka para sa kaluluwa mo. Do you truly value your soul? Who among us here today, sa tingin ninyo mabubuhay kayo ng 90 or 100 years old? Sino rito sa tingin niyo mabubuhay kayo ng 90 or 100 years old? Taas niyo kamay niyo. No. Ba't ayaw niyo, iba ayaw na mabuhay ng 90, 100. Oh. Ayaw niyo ba mabuhay ng 90 o 100? Ha? Taas ang kamay, gusto mabuhay ng 90, 100. Oh. Pag nag-100 kayo, centenarian, may 100,000 kayo sa government. Okay. Oh. Listen to this, no? If you are targeting or aiming or believing somehow, to say the least, no? Believing that you will live for about 90 or 100 years old, tignan ninyo ilang taon na kayo. At ilang taon na lang ang natitira para sa inyo. If you will not make plans, believe me, walang mangyayari. 90 years old, and if you're 40, you still have your 50 years. Diba? Amen. Pero tandaan ninyo, kahit maging 100 pa yan, your life will still end here. The question is, do you truly value your soul? Because hindi po ang buhay po natin natatapos dito po sa mundo po na ito. No? And consider this story of a young professional, no? Na kung saan he started his career with the intention of honoring God and the work of God and the kingdom of God. But however, as he climbed that corporate ladder, medyo nabago po yun because of the promotions, because of the bonuses, because of the perks, because of everything na makukuha niya at mai-enjoy niya po. And he is enjoying all those things. So ano po ang nangyari po? Nasentro na po yung buhay po nila sa career po nila. Wala na silang time to pray, no time for worship, no time for fellowship. Everything about their life is career. Maraming tao ganyan. They live for careers. Amen. Ang buhay nila, ganun na lang. Now, let me share with you today the distraction that steal our focus from the rapture of the church. And I would like to share today 6 stealers. No? 6, 6 po ito. Yung umaagaw. We talk about the prophecy. Most churches are now engaging in a prophecy about second coming, about what will happen in the future. Pero alam po ninyo, even after po ng mga training, seminars, conferences about prophecy, about the eschatology, or the future events that would take place, merong umaagaw. Pagkatapos dumalo ng conference, pag uwi, wala na .
Amen. So, ano-ano po yun umaagaw sa rapture? Karibal ng rapture. Ano yung karibal ng rapture sa buhay po natin? Sa isip natin? Number one, okay, we almost randomly nadaanan na rin natin, but we will give attention or enough attention to this. Number one is materialism and pursuit of wealth. Again, as I have mentioned kanina, they are not inherently wrong. Of course, we live in this world. Sino bang may ayaw po nung tinatawag po na guminhawa buhay po natin? That is why we strive to do things na to improve our life. Bakit po? Kasi gusto natin, we want to live a comfortable life. Di ba? Wala namang gusto siguro na maghirap, puro kahirapan ang buhay niya. Amen. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and... Nakita ninyo? This is a strong words. Strong words coming from our Lord Jesus Christ. You cannot serve both God and money. Because it's either you will hate the other one or love the other, you will despise the other, or you will be devoted to the other. Kung Diyos, Diyos lang. Kung pera, pera. Amen. Amen. Kita ninyo, yung ilang mananampalataya who has this good intention. They started their business or their careers, no, with the intention of providing good things, comfortable things for their family. Contributing to their church, kung saan sila umaaten. You know, however, as their business grew, lumaki na yung negosyo po nila, lumaki na sila, nakilala na sila, o nagkaroon na sila ng maganda pong impluensya na tinatawag po na yan. So, nandoon rin po yung tinatawag na obsession with wealth and success. You see, what is deceiving sometimes, you start with good intention. Kaso, pag nalubog ka na ron, grabe. Hahanapin mo pa eh. So, minsan, this is everyone's questions na wala pa sa sitwasyon na yun. Pag wala ka pa doon sa sitwasyon na yun, ito, tanong mo eh, bakit kaya ganun? Mayaman na sila, pero gusto pa rin nila, kaperahan pa rin. Bakit kaya nagiging ganid sila? Because you're not there. But the moment na ikaw'y mapasok doon, abay, isipin po ninyo, kapag ka hindi strong ang tinatawag na values mo at yung priority mo talaga sa buhay, kakainin ka ng sistema. Subukan po ninyo, isang example lamang po corruption will never end until Jesus comes. In all forms of government, sa buong mundo po ito. You know why? Kaya nga ako nagtataka, lalo na iba, mga pastor pa naman, mga mananampalataya, talagang batikos ng sobra po. Totoo naman, we really have to stand up na talagang somehow sabihan po sila. But you know, don't waste too much of your time because you cannot change the government. And you cannot win in the government. Hindi tayo mananalo. You know why? Because the government is one of the seat of Satan. Isa po yan talaga sa pinamumunuan, pinaghaharian ni Satanas. Kaya wala po pwede makapagbago po. Diretso po, no amount of prayer and fasting could change a government. Hindi po pwede matanggal yung corruption. And that is the very reason kaya darating si Jesus Christ to establish His own kingdom. To establish His own government. Siya lang yung pinaka-righteous ruler. Wala nang iba.
Bakit ko po sinabi? Kasi po, kay Jesus Christ, dahil siya yung righteous ruler, ang pamamahala niya talagang tapat at totoo. Pero sa panahon natin ngayon, kahit tapat yung presidente, yung mga nasa ilalim po, hindi naman yan susunggab at susunggab po yan. Kaya kahit sino pumalit, tandaan po ninyo, magkikriticize lang kayo na magkikriticize, walang mangyayari po dyan. Until Jesus Christ comes. And that is our only hope. Ang pag-asa ko wala po sa kahit na kaninong tao na namumuno kung hindi sa pagbabalik ng Panginoon. When Jesus establishes His righteous kingdom, everything will prosper. Mawawala ang korupsyon sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya kinakailangan bumalik na siya. Sabi nga, Maranatha. Dumating nawa ang ating Panginoon. That's what the word Maranatha means. Amen. Hindi pwedeng baguhin. Seat of Satan. Balwarte ni Satanas yan. Hollywood, entertainment industry, you cannot change them. No amount of prayer and fasting could change them. Because prophetically speaking, scripturally speaking, nakasulat na po yan You are fighting against what is written in God's Word. And you cannot change the course of the prophecy. They are all bound to happen. Minsan masakit, minsan hindi natin matanggap. But yun ang reality. They are bound to happen. Sabihin niyo sa katabi niyo, they are bound to happen. Yes. Pangalawa, eto po, entertainment and social media. Ang lakas dito makaagaw. Paano maiisip ang rapture? Nandyan ang entertainment, nandyan yung tinatawag na social media. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are. Biro nyo, sinabi na ng Bible, the days are evil, pagkatapos nag-aspire pa tayo nung tinatawag po. Of course, we want a good life again. Yes! But good life can only be found in Christ. Not in this world. Nakita ninyo, because the days are evil. Imagine ang isang mananampalataya na napaka-devoted sa Panginoon, who loves spending time with God. Pero nung pumasok na po itong social media po na ito, eto na, nag-start na po siya na mag-check ng kanyang feeds, and he spend hours watching reels, videos. Try to imagine Christians, no? Punahin ninyo, how long you're spending in social media compare with the time you're spending in your prayer and reading of scriptures. Huwag na tayo magplastikan. Yung mga nakababad po sa social media, mas mahaba ang oras pero hindi nakakapag-pray ng maayos. Yung iba nga nakakapag-TikTok pa Di ba? Nakakagawa pa ng mga reels, yung mga sayaw-sayaw, etc. Hindi ko sinasabing masama. For fun. Okay, good for fun. Sabihin nyo, good for fun. It is harmless at the start. But as soon as it dominates your time and your thoughts, wala na, makakalimutan mo na. Kita nyo nga, subukan nyo yung online nga natin na life group na tinatawag. Iba dyan, inip na inip Biro mo 1 hour lang yun Subukan mo mag-scroll ka, magugulat ka, kapapanood mo nung reels o TikTok na yan. Aba, magugulat, 3 oras na pala ako. 2 oras na pala. Pero subukan mo umattend nung live group Talagang minsan live group na, mawawala pa sa camera, i-off pa yung camera. Alam mo na, pag in-off yung camera na yan, tumayo yan, may kinuha. That's the sad part nung tinatawag na online po na yan. Yan yung downside po niyan Pwede nga naka-ano yan, naka-on yung kanya pong, what do you call that? Yung
Camera, o hindi, i-off yung camera, naka-on, naka-login siya roon, kumbaga naka-attendance siya, nakapasok siya. O, di ba? Nakapasok lang siya, ang nakapasok lang roon yung wifi, pero yung tao, wala. Di ba? Biro nyo, pagkatapos, yung iba, online na nga lang, nalilate pa. Grabe, hindi ka na nga namasahe. Ang tindi, hindi ka na bumiyahe. Hindi ka na nag-make up, hindi ka na nga naligo, pagtas late ka pa. Grabe! Amen! Pagkatapos, paano natin maano yung rapture na yan? You know, while entertainment and social media are not inherently wrong, but they can become a significant distraction. Amen. We need to set boundaries and priorities our spiritual discipline to stay focused on Christ's return. Diba? Eh, karamihan naman ng mga pinanonood dyan, puro kalokohan na lang eh. Diba? Gusto niyo pa? Pangatlo, na umaagaw, sa rapture, karibal ng rapture, worries and anxieties. Paano kung dumating ang Panginoon, ang inaalala mo yung utang? Diba? Bayarin eh. Alalang-alala. Diba? Yung iba naman, ang trabaho, abalang-abala sa kahahanap ng mauutangan. Matthew chapter 6, verse 34. I would say, isa sa totoong verse po na nangyari po sa buhay ko. Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. I want you to sing these words in your heart. Each day, okay? Tandaan niyo po ito, ilagay niyo po, sing these words in your spirit. Each day, sabihin niyo nga, each day has enough trouble of its own. Tandaan niyo yan, i-memorize niyo. Alam niyo kung bakit? Bawat araw po, meron lang sapat na problema or capacity. Yung bukas, huwag mo intindihin yun. Bakit ko po sinabi? Okay, to give you a clear example, ako, sarili ko po, may example ko po rito. The year was 2010, mga ganon. Yan yung time na ICU Sister Ernie during that time, yung kanyang sepsis po, no? So, during that time, yung gallstone niya, bumara. Kaya yung mga may problema po sa gallstone, i-address nyo po yan. You will not be killed by gallstone. Sometimes, pagka naipit yung bato po dun sa pinaka-bile duct, it will cause sepsis or pagkalason po ng dugo. And that's what happened to her. Imagine, kinausap ako ng doktor niya at pinapipirma ako ng waiver within 48 hours. Pwedeng ma-terminate yung buhay niya. I mean, she might expire in this world. So, sabi sa akin ng doktor, total, pastor ka naman, dasal na lang tayo. Siyempre, no choice ka naman kundi pumirma ka ng waiver. So, na-ICU siya, etc. Natapos na. Eto ngayon, mabigat po ma-ICU. Yung mga ospital ka lang ng regular ward, mabigat po yun. Lalo na pag na-ICU ka. 8 machine po ang nakapaligid po kay Sister Ernie. Yung tinatawag na life support po niya. In order for her to live, 4 dito sa kaliwa, 4 dito sa kanan po. Ang ospital po may batas na 30,000 per day you have to replenish. Bayaran mo yon ng bayaran daily. Each problem or each day has enough trouble of its own. Hindi naman ako what do you call this, never naman na ginawa namin ever since ng pagmi-ministry namin na kami po ay parang umingi ng donasyon na
yung lalo ako, sabihin ko, tulungan nyo naman ako, hindi ko po gagawin yun. Kinarga ko po yung pagka ako papasok sa kanya sa ICU, sinasabi ko lang sa kanya, importante, gumaling ka, umuintindihin yung bayad na yan. Lagi ko sinasabi, the Lord will provide. Pero paglabas ko sa ICU, nandun ako sa fire exit, doon ako iiyak ng hindi ko na alam kung saan kukunin talaga, biro niya. Nakat yung Pag nakat yun, ikaw bibili ng gamot sa labas. At meron siyang gamot na hindi nabibili po sa mga drugstore. Ospital lang po ang nagkikater ng gamot po na yun. So hahanap ako ng ospital kung saan ko makukuha po yun. Each day has enough trouble of its own. I live on a daily basis. Sabi ko, ano problema ko for today? Pupunta ako ng cashier, tatanong ko magkano bill niya. Kung ano yung sinabi ng cashier, yun lang ang problema ko for the day. Bahala na. Lumabas siya sa ospital, ang bill namin ang bill niya, kulang po ng 30,000 sa kalahating milyon, pera pa po yung naibibigay for the day po ng mga 30,000, 50,000, 19 days po siya sa ospital. Each day has enough trouble of its own. Kung ano lang problema natin, yung araw na yun, sapat yun. Alam nyo kung bakit po lumalaki problema? Kasi yung problema po, ngayon, Sunday, yung problema ng Lunes, dadali mo ng Sunday. Yung problema ng Martes, hihilahin mo sa Sunday. Yung problema ng Miyerkules, dadali mo pa rin sa... Yung problema po ngayon po, August. Yung problema ng September, October, November, dadalin mo ngayon. Pinagsama-sama mo, kinarga mo lahat Tatanungin ko sa'yo, maiisip mo ba na may rapture? Ha? Maiisip mo ba na darating ang Panginoon kapag puro problema na yan ang kinarga natin sa sarili po natin? Nag-alala tayo ng nag-alala. Di ba? Yung iba, 10 na palang mapadala. Iniisip kagad, ilang taon na silang makukulong. 10 na palang, biro, hindi pa nagkakaroon ng hearing, wala pang, di ba? Ang dami ng kagad, pag-aalala. Amen. Most Christian constantly worried about his job. Inaalala na mawawalan kagad ng trabaho, biro ninyo. Kagaya lang yan. Yung nangyayari sa ating kagad, ang isip kagad, gera. Di po ba? Di ba, sino kagad ang nag-iisip niyan? Tumatalong kagad, magkakaroon kagad ng gera dito sa Pilipinas. Nagkaroon na po ng gera nga di ba, nung Second World War, tayo na naman yung tinatawag na stage nung World War II po na yun. O ngayon na naman, kung magkaroon na naman ng World War III at tayo na naman ng stage, di wow, sikat ang Pinoy. Di ba, sa lahat ng mababalita, ang Pilipinas, na ganito yung gera, ang dami nating inaalala. Di ba? We will survive. We will survive. Amen. So, this worry and anxiety, it can cloud our spiritual vision. Amen. And another thing that steals our focus from this, what we call rapture of the church, is worldly pleasures and sinful desires. 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, what is in the world? Ito po ang nasa mundo po sa sanlibutan. For everything in the world, ano nasa sanlibutan? Ano po nasa mundo? The lust of the flesh. Yung pita ng laman na tinatawag. Wala naman pong tao na wala pong pita ang laman. Walang pita ng laman. Because we are composed of what we have, this flesh po na ito, flesh and blood. And therefore, everybody has the lust of the flesh. The lust of the eye and the pride of life. Ito po yung nasa sanlibutan. It comes not from the Father, but from the world. Verse 17, the world and its desire pass away. But whoever does the will of God lives forever. You know, if a young believer is drawn to the nightlife and party scenes, siyempre po, you begin to compromise your values.
You are engaging in activities that pulls you away from your faith. Diba? Amen. Yung involvement ng sinful lifestyle, ito'y magdidistract po para mamuhay po tayo ng may katwiran, kabanalan sa ating pong pag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. You know, worldly pleasure and sinful lifestyle are significant distractions also. Amen. And then next, panlima po, complacency and spiritual apathy. Revelation chapter 3, verse 15 to 16. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Isusuka daw ng Panginoon yung lukewarm, yung hindi mainit, hindi malamig. Yan yung lukewarm eh. Ang gusto ng Lord, malamig ka o mainit. Alam niyo kung bakit? Kasi pag malamig ka, alam ko ano gagawin eh. There is a dose of medicine for those who are cold in faith. But there is no dose of medicine for those who are lukewarm. Because you are in between. And you may be thinking you're on the neutral ground. There is no such thing as neutral ground in spiritual realm. It's either you're hot or cold. Sabi ni Jesus Christ, isusuka kita. Sa kape lang eh, yung iba nga sa inyo, di ba? Ayaw nyo nung, meron ditong mga gusto pag kape. Father Lito, umaapoy eh, di ba? Yung umihigop kayong kaping umaapoy. Di ba? O sino rito ang mga ganyan? But there are some few na talagang ayaw naman ng ano. Ayoko po ng umaapoy na kape. Ganon. Sakto lang gusto ko. Yan, lukewarm gusto ko. Mapapasuin po ako eh. Kahit po sa pagkain, ayoko po ng mainit na sobra. Napapaso po ang bibig ko pagdating po sa ganyan. Pero ayaw ko kumain ng malamig. Yung malamig, papainit ko. Pag umide, nainit na. Papalamigin ko naman yun. Nakita nyo? Totoo yan. Alam ng mga kasama ko sa bahay. Kaya nga sabi nila may sapal si pastor pag malamig, hindi kakain. Init nyo muna yan. Pag ininit na, papalamigin ko naman pag mainit na. Yung sakto lang gusto ko. Mapapasuin po ako kasi. Yun ang pinaka. So imaginein po ninyo, yung isang mananampalataya, matagal ka ng mananampalataya, masyado kang naging lax na you're no longer attending church on a regular basis. Umaating ka na lang from time to time eh. Yun nga yung sabing ng awitin po na paminsan-minsan eh. Di ba? Mabigat po yan kapag ganyan paminsan-minsan ang team song mo. Di ba? Amen. Makakalimutan mo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagkaganyan. And lastly, pang-anim, problem of any kind. When you say problem of any kind, the problem with your finances, problem with your career, problem with your business, problem with relationship, problem with your health. Any form of problem or problem of any kind, ito matindi po na umaagaw. Malakas, humila po. Wala na eh. Talagang ito, tangay na. Lunod na po ang marami po sa problema eh. And prophetically speaking, listen to this. Mamaya muna. Nagtataka tayo, tanong natin bakit ganun? Ang buhay daw natin. Puro problema, hindi na tayo inalisan ng problema. Minsan merong ang term parang kakambal ko na problema. Ikaw na nagsabi, kakambal mo na. Diba? So pag sinabing kakambal mo na yan, talagang hindi ka nahihiwalayan yan. Kasama mo na lagi yan. But you know what? We've been asking kailan ba matatapos ang problema sa buhay natin. I think we really don't understand God's word when we ask that.
At lalo naman yung iba, lagi ko nga na-illustrate, di ba? Yung mga gamer, di ba? May mga level-level yan sa mga games po ninyo. And in every level, there is always a challenge. There always a boss mode, no? Or sabihin natin na kinakailangan talunin mo. You cannot go or move to the next level without beating that level na opponent na nando doon. Right? And prophetically speaking, last days will be days of terrible problems. Take note, terrible problems. Sabay-sabay nga natin sabihin, terrible problems. Teka muna, sama nyo po yung S, plural. Terrible problems. Parang hinang-hina na nga kayo talaga. Mukhang sa boses nyo pa lang terrible na talaga Okay, sige, one more time. Terrible problems. Yes. Prophetically speaking, last days will be the days of terrible problems. 2 Timothy chapter 3. Verse 1, in New Testament for everyone translation. Tignan nyo, sabi ng Bible, prophecy po ito. This is a prophecy. You need to know this. Naku, grabe, kailangan mo daw malaman to. Kailangan mo daw malaman to. You need to know this. Bad times are coming in the last days. Are we living in the last days? And therefore, because we are living in the last days, bad times are... Wow. Tapos nagugulat pa tayo. Kaya marami sa atin nasya-shock, hindi alam yung scriptures. Di ba? Magkakaroon ng problema sa ganito, problema sa ganyan, lahat ng klase ng problema makakaharap. At sabi nga, bad times. Not only that, in other translation, para mag-sink in sa spirit natin to, no? Not only in a New Testament for everyone translation, but in Amplified Bible translation. Ito po ang sabi, but understand this, that in the last days, dangerous times of ayan. Nakita nyo, ngayon panahon natin, ang daming stress. Isang tanda ng stress po, alam po ninyo yan, yung pagkayong buhok po ninyo, nababawasan. You cannot escape that. Pangalawa, pagka po kayo tanda ng stress, tignan po ninyo yung mga mukha po ninyo, wala po kayong glow. Diretso. Hindi ka pogi, hindi ka maganda. Pag hindi ka pogi, hindi ka maganda, ibig sabihin, ano pagkakakilanlan ng stress? Diretso po, huwag po tayo magagalit. Pangit ka. Tanungin niyo yung katabi niyo, pangit ka ba? Kasi stress yun saan kayo nakakita ng stress? Pogi, maganda. Sige. Kapag kayo pinapogi, pinaganda ng stress, magpaka-stress ba tayo? Sige. Tama? But understand this, that in the last days, dangerous times of great stress and trouble will, difficult days that will be hard to bear. Grabe Pag sinabing difficult days that will be hard to bear, yung halos hindi mo makayanan, eto lang good news lang about this prophecy. Difficult days that will be hard to bear. Ibig sabihin, halos hindi mo makayanan. Halos lang. Pero kaya. Kaya. Halos lang. Paniwalaan natin salita ng Diyos. And another translation in Revised Standard Version ng 2 Timothy chapter 3 verse 1. But understand this, that in the last days, there will come times of... Ayan. Okay. So kaya ngayon, pag kami nagsasabi sa inyo,
Naku, stress na stress ako. Ay, last days na nga. Yun ang dapat na susunod na sagot niya eh. Brad, sis, stress na stress ako. Ay, last days na nga. Tama? Kasi yun ang sabi ng Bible eh. In the last days, yan there will come times of stress. Yan ang magpapatunay na napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Yan mismo gagawin ng dyablo. And scripturally and prophetically speaking, when it comes to these days of terrible problems in the last days, listen to this. Believers, lahat ng mananampalataya, magsabing amen. Since ito, sinabi na, matinding stress, matinding problema, kakaharapin sa uling araw. Ano dapat na gagawin ng mananampalataya? 4 things. Number 1, you have to anticipate it, expect it, accept it, fight, and overcome it. Huwag niyo labanan. Sinabi na eh. Tama, dumating, naranasan mo. Anticipate na natin, magkakaroon. Ngayon, wala kang stress, pero anticipate mo, magkakaroon ka. Tandaan nyo, weather lang yan. Tama? Susunod, you have to expect it. Pag dumating na, tanggapin mo na. Di ba? Alam nyo, nagpapahirap po yung hindi matanggap eh. Pampahaba yan. Para hindi tayo makalaban at hindi maka-overcome. Amen. Now listen, I'm about to finish. The enemy's best and most effective weapon to divert our focus from the soon coming King is first of all, definitely the church of God. The rapture of the church, I mean. No? Ito ang mabisa. Problema. Problem of any kind. Now, tignan nyo, sabi ni Pablo, from the very words of Paul, as he penned these words to 1 Thessalonians chapter 3, verse 2 to 4. Tignan nyo, sabi ni Pablo, okay, tignan nyo basahin nyo maigi, tandaan nyo po ito para nang sa ganun, makatulong sa atin ito, para tayo'y magaanan man lang sa mga dalahin natin sa pangkasalukuyan. Ano mang problema ang dinadala natin. And we send you Timothy, who is our brother and God's co-worker in the good news about Christ. We sent him to strengthen and encourage you in your... Pag may problema pala tayo, labanan po pala yan ng faithfulness. Amen. Now, let's remove the next part. Verse 3. We didn't want any of you to be shaken. Sabi ni Pablo, ayaw namin na maalog kayo ng mga problema na to. So sabihin sa katabi niyo, huwag tayong paalog. Tayong paalog. Amen. Huwag tayong paalog. Amen. We didn't want you to be shaken by these problems. Bakit? You know very well that we were meant to go through this. Meaning, brother, sister, hindi tayo makakaiwas dyan. Wala pong matalinong tao na nakaiwas. Wala pong banal na tao na nakaiwas. Walang hangal na tao na nakaiwas. At kahit na sinong tao po, hindi makakaiwas. The Bible says, ano sabi? We were meant to go through this. In fact, verse 4, when we were with you, nung kasama nyo ako, sabi ni Pablo, we kept predicting. When you say we kept predicting, we kept telling, that we were going to face problems exactly like what happened. As you know.
Tignan ninyo pagka may problema, wala nang rapture. Sharean mo pag may problema, sabi mo, Brad, sis, baka abutan ka ng Lord na magra-rapture. Pakailan ko sa rapture! Rapture, hindi na problema ko! Diba? Gugulat ka, sinasabi mo lang na darating na Panginoon, rapture, wala akong pakialam dyan, bigat na problema ko. Kailangan ko na 50,000. Diba? Sabihin niyo yan sa mga kukulong, Brad, magra-rapture na. Hindi ko kailangan ng rapture, makukulong ako. Wala na. Amen. Amen. You see, ano nagagawa? That is why, this is the enemy's best and most effective weapon to divert our focus from the rapture of the church. Problems of any kind. Kasama na dyan, whether it be emotional bewilderment or whatsoever problems. Name all the problems na pwedeng pumasok sa isip ninyo. Ngayon, to end this, paano natin mababantayan? Guarding our focus on the rapture. Paano natin gagawin po ito? Simpleng-simple lamang po ito. Una, regularly study Scriptures. Kailangan pinag-aaralan po natin ito. Ito, source of strength natin. Ito po. Kapag tayo bumitaw po dito, pag inabot tayo ng problema, bibigay tayo. Tandaan ninyo. Bibigay tayo. Amen. Kaya ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, ito po ang pagkakasabi po, no? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Kailangan pinag-aaralan siya. We really have to discover the gems, no, of God's Word on a daily basis. Pangalawa, of course, definitely, maintain a vibrant prayer life. 1 Thessalonians 5:17, sabing ganon, pray continually. Paano yung sinasabi? Wala na tayong gagawin, kundi puro magdadasal na lang. Hindi po. No? If you have these thoughts about God, you are also praying. Amen. Yan ang vibrant yung prayer life na tinatawag. And then third, engage in fellowship with believers. Makipag-engage kayo sa mga kapwa mananampalataya. Yung mga nasa LG po, mga life group po ninyo, magkumustahan kayo, hindi kung kailan lang kayo magkikita at nag-pop up na yung screen ng mga mukha. Oh, brother, sister, kumusta? Kumusta tayo dyan? Dapat kahit walang pop-up na screen, magkumustahan kayo. Magbigay kayo ng palakasan ng mga word of God on a daily basis po. Amen. Sabi ng Bible, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. In NIV, ito po ang sabi ng NIV, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. In Easy English Bible Translation, ito po ang sabi pong ganon, we should think about how we can help one another. Ito, pag-isipan daw natin paano tayo makakapagtulungan sa isa't isa. Hindi yung puro pag-aaway-away ang isipin po natin. We want everyone to show love to each other. We want everyone to do good things to help one another. Some people have stopped meeting with a group of Christians. Eto na po, tumigil na raw yung iba sa pakikipagtagpo sa kapwa mananampalataya. Pero ang sabi ng Bible, pag tayo tumigil with meeting with a group of Christians, sabi ng Bible, but that is not, yun. And we should continue to meet together. We need to help one another to be strong and brave.
that is now even more important because the Lord's great day is coming and you know that the Lord will return soon. Another thing is live a life of holiness. Ayan. In the book of First Peter chapter 1 verse 15 to 16. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Of course, sinabi rin in Hebrews 12 verse 14 that without holiness, no one can see God. And that is why kailangan po natin mamuhay ng may kabanalan. Yung sinasabing kabanalan po, hindi po ibig sabihin po ito na hindi po nagkakasala, nagkakamali. Nagpupumilit po tayo. We are striving for righteousness. Yun po yun. Amen. Okay. And then next po is serve others with love. Galatians chapter 5 verse 13, this is what the Bible mentioned. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Tayo raw po'y magsipaglingkod sa isa't isa nang may kababaan at nandun ang pagmamahal. Of course, tunay na pagmamahal galing sa ating Panginoon. So, as I close this, no? Dear friends, no? Beloved Christians na naririto po, no? As we face on a daily basis these distractions, no, of this world, no? Kinakailangan makapag-focus po tayo. Aagawin po ng lahat-lahat ng ito yung isip po natin sa pagbabalik sa Panginoon. And again, hindi ko sinasabing huwag po tayong maghangad na umunlad ang buhay. Kailangan natin yan. Pagplanuhan natin. Gayahin natin yung rich bull na ginawa niya. Kaya lang, dagdagan natin. Hindi siya nag-prepare sa spiritual. Huwag po puro pera lang. Yung pera po, samahan po natin nung tinatawag na paghahanda sa spiritual. Kumikita tayo ng pera, maganda kinikita natin, maganda ka buhay. Okay yan, very good yan. But not to forget God. Going back with our text, no? Matthew 16:26. What profit is there if you gain the whole world and lose eternal life? What can be compared with the value of eternal life? Sa tingin nyo, yung lahat ng mga mayayaman, kaya nilang i-buy back yung salvation po nila? No. No. Si Marcos nga yung matandang Marcos, pagkayaman-yaman po niyan. Ni isang medyas na butas, wala pong nadala sa kabilang buhay. Name all of the billionaires in our time. Jeff Bezos, ng Amazon, Bill Gates, all of them, they will die. Walang madadala po yan. Totoo po yun, wala tayong madadala. Alam niyo kung bakit? Wala po tayong maipagmamalaki. Kahit nga yung worldly accomplishment po natin, kinilala kang napakatanyag mo, napakahusay mo, whatever accomplishment na meron ka dito sa mundo po na to, pagharap mo sa Diyos, pwede mo bang isupalpal sa Diyos, Lord, ito ako sa lupa. Hindi mo matatanggap at mararanasan yan kung hindi ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga ang tawag dyan, hiram. Pinahiram lang yan. Pinahiram lang yung buhay mo, pinahiram lang yung accomplishment mo na yan, pinahiram lang yung lahat ng bagay na natamasa mo sa mundo na to, pahiram lang ng Diyos Kaya yan, pagka kinuha, wala ka nang magagawa po niya. Kaya napakahalaga yung kaluluwa po natin. Ito hindi naintindihan ng marami po. Akala po nila, ganun-ganun lang po tayo Hindi po. Another translation, a person may get everything in the whole world for himself. Pwede mong makuha ang lahat ng bagay sa mundong ito. But if he loses his life, it will not be good or be any good for him. There is nothing that a person can give to get back his life. Wala Tayo kasing mananampalataya, hanggat hindi pa namamatay, hindi mo makikita yung tinatawag na kahalagahang bigay na kaligtasan ng Panginoon sa iyo. Pero huwag mo naman sanang antaying mamatay ka pa. Tsaka mo mapahalagahan. Kaya nga tayo tinuturuan. Amen. Another translation, look, does it make sense to truly become successful?
but then hand over your very soul? What is your soul really worth? And I would like to read the last, yung 1 Corinthians, for me to explain. 1 Corinthians chapter 7, verse 29 to 32. What I mean, brothers and sisters, that the time is short. The time is short. Maigsi na lamang daw po ang panahon. From now on, dahil maigsi na yung panahon, those who have wives should live as if they do not. But binanggit po ito ni Pablo, yung mga may asawa daw, mamuhay na parang walang asawa. O, hindi ibig sabihin po nito, pabayaan yung asawa, baka mamaya, yung palang aral ng Bible, mamuhay na tayong binata, mga may asawa. Mamuhay ng dalaga, mga may asawa. Unawain nyo maigi. Okay. Next, those who mourn, yung lahat na mimigati, as if they did not. And those who are happy, pati naman yung masaya, parang hindi ka rin daw masaya. Ano ang sabi nga? Those who buy something, ito naman, yung may pambili, siyempre. Those who buy something as if it were not theirs to keep. Na hindi para sa iyo yun, para itago mo. And those who use the things of the world as if not engrossed in them. For this world in its present form is passing away. I would like you to be free from concern. Ito yung sinasabi po ni Pablo. I would like you to be free from concern. Kaya yung mga may asawa, huwag kayong masyado mag-alala. I would like you to be free from concern. Yun ang ibig niyang sabihin eh. Yung mga namimigati, I would like you to be free from concern. Yung mga masaya rin naman, I would like you to be free from concern. Pati sino pa? Yung mga bumibili, I would like you to be free from concern. Ibig sabihin, gusto ni Pablo lumaya tayo sa anumang alalahanin, anumang problema po sa mundong ito. Yun ang gusto niya po. Hindi yung masyadong kultado utak natin na minsan napapahirapan natin ng gusto mga sarili po natin. Hindi ganon ang gusto ng ating Panginoon. And that is why, sana po, dito sa mensahe po natin na engross. Ito po masyadong aagaw po talaga sa kaisipan po natin. Pag na-engross po tayo sa mundo pong ito. At hari nawa, sa araw po na to, ito'y nagbigay po sa atin ng enlightenment. Kapatid, kaibigan, napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Kung maaaring hindi mo pinapahalagahan yan, well, nasa sa iyo po yan. You may be engrossed in this life, in this world, pero tandaan po ninyo, everything will end here. Everything will end here. Pero kapag tayo po ay umasa sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa Kanyang pangako, tandaan po ninyo, tayo po ay mapapabilang po at magiging handa sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Amen. So maraming salamat po. Sumayin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos na buhay at hari nawa po sa ating lahat na naririto, tayo pong lahat maging ready po ang isip natin sa napakalapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Thank you so much. God bless you.